Bago tayo magsimula, nais ko lamang sabihin na ang mga kwentong inyong mapapakinggan ay maaaring maglaman ng nakakatakot, nakakabahala at supernatural na mga tagpo na hindi angkop sa lahat ng manonood. Ang ilan sa mga salaysay ay maaaring hango sa katanghisip, paniniwala at karanasan para sa layunin ng libangan. Kung mahina ang iyong loob o nakikinig ka na mag-isa sa kalaliman ng gabi, maaaring ito na ang huling pagkakataon mong umatras. Maligayang pagdating sa Karimlan ng Lagim. Hindi ko na maalala kung kailan ko huling nakita ang tunay na ngiti ng aking pinsan na si Eman. Siguro noong huling Pasko namin, bago pumutok ang lahat. Bago siya nagbago. Bago siya nagsimulang tumingin sa dagat na parang may hinihintay. At bago niya inalintana o pinansin ang parolang matagal nang iniiwasan ng buong baryo namin. Ako nga po pala si Basilio. Basyo kung ako ay tawagin sa amin. At si Eman ay hindi lang basta pinsan ko. Best friend at parang kapatid ko na rin siya. Magkasabay kaming pinalaki ni Lola. Nakatira kami sa isang maliit na isla sa gitna ng dagat na hindi mo mahahanap kung susundan mo lamang ang mapa. Kung gusto mo itong makita, ay kailangan mong magtanong sa mga nakakatandang mangingisda. Kailangan mong itanong sa kanila ang daan papunta sa islang yon. Magkasama kaming lumaki ni Eman. Magkatabi ang bahay, magkasama sa eskwelahan, magkasama sa bangka ng aming mga tatay tuwing araw ng Sabado. At kung may sasabihin akong isang tao sa mundong ito, nakilala ko ng mas mabuti kaysa sa aking sarili, iyon ay si Eman. Kaya noong may nangyari sa kanya, ako agad ang unang nakapansin ng lahat. Bago pa man ito mapansin ng kanyang sariling ina. Nagsimula ito noong buwan ng Setyembre. Pagkatapos ng isang malakas na bagyo na muntik nang sumira sa aming maliit na baryo. Kinabukasan, habang naglilinis kami ng mga bagsak na puno sa may baybayin, napadaan kami sa tinatawag naming Punta Diwata. Ang matarik na dulo ng isla kung saan nakatayo ang lampas 100 taon na ang tanda na parola. Ginawa raw itong lighthouse na ito noong unang panahon pa. Walang tiyak ng taon kung kailan talaga ito naitayo. Kung noong panahon ba ng mga Kastila, Amerikano o Hapon. Basta nandoon yung parola bilang gabay sa mga barkong dumadaan sa mapanganib na kanal sa pagitan ng aming isla at ng malaking daungan sa may hilaga. Pero matagal na itong hindi ginagamit. Sinasabi ng mga matatanda na noong dekada 90, may huling parolero na nakatira doon. Si Mang Kikoy. At isang gabi, ayon sa mga kwento, biglang nawala ito ng walang bakas. Mula noon, walang sino man ang pumayag ng mamalagi sa parola. Ipinasara ito ng gobyerno. Pero sa halip na masira ang istruktura, tila mas lalo pa itong tumibay. Parang ayaw talagang bumagsak. May kasabihan sa amin ng mga matanda. Huwag kang lalapit sa Punta Diwata kapag gabi na. Kung may makita kang liwanag doon, huwag mong tititigan. Baka kasi ikaw na ang susunod na tatawagin. Bata pa lamang kami noon. Akala namin Eman engkantada lang yung tinutukoy nila. Kaya sa halip na matakot kami, mas lalo kaming naging pilyo. Madalas kaming dumadaan sa may Punta Diwata
kapag umuwi kami mula sa eskwela o galing man sa pangingisda. At sa tuwing dumadaan ako doon, palagi na lang ako nakakaramdam ng kaba sa aking dibdib. Lalo na kapag nakikita ko yung tore sa malayo. Para bang may hindi maipaliwanag na bigat sa hangin sa paligid nito. Kahit sa umaga. Sinasabi rin ng mga matatanda na kung dumaan ng isang bangka isang gabi tapos walang buwan, dapat wala munang magsalita sa mga sakay ng bangka hanggang sa makalagpas sila sa tore. Dahil sabi nga nila, nakikinig daw ang mismong parola. Hindi ko masyadong pinansin yun dati. Kwentong pambata lang. Akala ko, sinasabi lang nila yon para hindi kami maglaro sa malayo. Pero noong araw na yon, matapos ang bagyo, tumigil bigla si Eman sa paglalakad tapos nakatitig siya sa parola. "Pinsan, nakikita mo ba yun?" Tanong niya sa akin. "Oh, ang alin?" Sagot ko sa kanya, kasabay ng pagtingin sa direksyon ng kanyang mga mata. Wala akong nakita kung hindi ang kulay abo, kalawangin at halos gumuhong tore. Sirang bintana sa itaas, mga baging na gumagapang sa mga dingding nito tulad ng ugat na sumisiil sa bato. Wala. Baka namamalikmata lang ako. Akala ko kasi may tao eh. Sabi niya sa akin na parang halos kabado. Iyon ang unang beses. Hindi ko alam na yun na pala ang simula ng mga kababalaghan kay Eman. Lumipas ang mga linggo at unti-unti ngang nagbago sa Eman. Dati siyang masigla. Laging may daladalang biro. Laging tumatawa kahit sa mga bagay na hindi naman nakakatawa. Pero ngayon, naging tahimik siya. May malayong tingin sa kanyang mga mata na para bang laging nasa ibang lugar ang kanyang isip. Isang gabi nga, habang naghihintayan kami ng huli sa dalampasigan, katulad ng dati naming ginagawa tuwing walang pasok kinabukasan, biglang bumangon si Eman at tumingin sa direksyon ng parola. "Pinsan, may tao ron." Bulong niya sa akin. "Oh, sino? Yan na naman tayo eh." Tanong ko sa kanya kahit na alam kong wala talagang dapat naroon ng ganoong oras sa parola. "Babae. Ayun oh, nakatayo siya dun sa may itaas. Kumakaway sa atin." Sagot niya sa akin. Sabay umupo ulit siya. Pero hindi na inalis ang tingin sa parola. Tumingin ako sa parola kung saan niya tinuturo ang babaeng nakikita raw niya. Pero walang liwanag doon. Sobrang dilim. Kaya paano niyang makikitang mayroong tao doon? Tinitigan ko pa ang parola pero wala talaga akong makitang tao. Sinabi ko sa kanya yun. Pero umiling lang siya at ngumiti. Isang uri ng ngiti na hindi ko pa nakikita sa kanya noon. Parang ngiti ng isang taong may hawak na sikreto na hindi niya ibabahagi kahit kanino. Sa loob ng ilang buwan, naging madalas na ito. Sasabihin niya sa akin na nandoon siya. Nandoon yung babae. Hindi na niya kailangan pang sabihin kung sino dahil alam kong ang tinutukoy niya ay yung nakikita niyang babae. Nakatayo raw ito sa gilid ng lumang lighthouse. Minsan sa may bintana doon sa may itaas. Minsan naman ay sa mismong labas ng tore o kaya ay sa isang makipot na balkonahing bakal na dating ginagamitan ng mga parolero para linisin ang salamin ng ilaw.
Isang gabi, hindi ko na napigilan ng aking pagkamausisa. Eman, sabihin mo nga sa akin kung ano talaga nakikita mo. Baka may kailangan tayong gawin. Sabi ko sa kanya. Tumigil siya. Tumingin sa akin ng matagal at pagkatapos ay nagkwento. Basyo, napakaganda niya. Panimulang wika sa akin ni Eman. Sa paraan niya ng pagkukwento, may kislap sa kanyang mga mata na hindi ko alam kung galak ba o baka ibang emosyon pa. Alam mo ba, ang haba ng buhok niya. Itim na itim. Tapos, umaabot to sa may sahig. Yung balat niya, puting puti. Parang hindi pa nahisikatan ng araw kahit kailan. At yung mga mata niya, parang naaaninag mo roon ng buong karagatan. Basta Basyo, sasabihin ko sa'yo, sobrang ganda niya. Oh, paano mo naman nakikita ang mukha niya kung ang layo niyo sa isa't isa? Tanong ko sa kanya na may pagtataka. Huminto siya sandali. Tapos sumagot sa akin ng, hindi ko alam eh. Basta nakikita ko na lang siya. Malinaw. Parang siya lang yung malinaw sa lahat ng bagay na nakikita ko. Ganon. Ganon yung pakiramdam ko. Sinabi niya pa sa akin na kada gabing pumupunta siya roon, nakikipag-usap ito sa kanya. Hindi raw sumisigaw. Hindi kumakanta. Nagsasalita lamang. Parang tinig ng direktang pumapasok sa isip niya kahit malayo pa ito. Sinasabi ng babae ang kanyang pangalan ng wasto kahit hindi pa nagpapakilala si Eman sa kanya. Alam rin ng babae ang bagay ng mga hindi dapat nalalaman ng isang estranghero. Katulad na lamang ng ang pangalan ng lola ni Eman na namatay na, ang lihim na takot nito sa dilim mula pagkabata, at kahit ang mga bagay na sinabi lang niya sa akin noon ay alam din ng babae. Doon ako unang natakot. Kaya naman isang beses, sinundan ko si Eman. Isang gabi ng Biyernes, sinabihan ko ang tatay ko na matutulog ako sa bahay nila Eman. Pero ang totoo, sinundan ko siya papunta sa parola. Nakita ko siyang umupo sa dalampasigan sa ilalim ng parola. Tumitingala, nakangiti, nagsasalita ng mag-isa. Oo, huwag kang mag-alala. Susundan kita, pangako. Narinig kong sinabi ni Eman. Tapos tumawa siya. Yung tawa na parang kinikilig talaga. Alam niyo yun? Yung nagmamahal na tao. Ganoon yung naririnig ko kay Eman. Ako naman sa kabilang banda, tumingin ako sa itaas ng parola. Wala akong makitang tao. Sabi ko nga sa inyo kanina, sobrang dilim nun. Walang liwanag. Tapos ang nandoon lang ay ang sirang bintana at ang hangin na parang bumubulong sa pagitan ng mga bato. Ngunit sa loob ng ilang segundo, sumagi sa isip ko na parang may bumulong sa aking tenga. Isang malamig na hininga. Isang boses na parang hindi galing sa dagat ni sa hangin. Hindi ko maunawaan ang mga salita, pero alam kong may narinig ako. Umuwi ako ng gabing yun na nanginginig at sobrang natatakot. At kahit kailan, hindi ko na sinabi kay Emma na sinundan ko siya. Hanggang sa dumating ang araw na ipinakilala ni Eman ang kanyang nobya sa mga magulang niya 1 linggo ng hapon. Ipinakilala niya ito ilang buwan matapos magsimula ang lahat. Sa aming kultura kasi sa may isla, malaking bagay ito.
Kung may babaeng ipapakilala ang isang binata sa mga magulang niya, ibig sabihin, seryoso na talaga siya sa babae. Kaya naman inayos ni Tita Loring, yung nanay ni Eman, ang mesa. Nagluto ng espesyal at naghintay kaming lahat ng pamilya doon sa hapagkainan. Noong mga oras na yon, hindi ko alam kung sasabihin ko ba kila Tita Loring ang lahat o hindi. Pero naisip ko na mas magandang si Emma na ang magsabi at hayaan na lang na sila mismo ang makasaksi sa pangyayari sa kanilang anak. Ilang sandali nga lang, dumating si Eman ng mag-isa. "Oh, nasaan ang dalaga mong bisita?" Tanong ni Tito Simeon, ang tatay ni Eman. Habang nakatingin sa paligid at hinahanap yung ipapakilalang babae sa kanyang pamilya. Ngumiti si Eman. Humarap sa isang walang laman na upuan sa tabi niya. Tapos, sinabi nitong, "Tay, nandito siya oh. Ito si Laura." Tumingin ang lahat sa upuang tinuturo ni Eman. Pero walang tao roon. Sinubukan naming lahat na huwag magpahalata. Pero alam kong nagpalitan ng tingin ng mga matanda sa aming pamilya. Nagpatuloy si Eman na parang normal lang lahat. Meron siyang kinakausap sa hangin. Ngumingiti siya sa walang laman na espasyo. Kung minsan ay tumatawa pa na para talagang mayroon siyang kausap. "Ganun ba? Nay, may sinasabi si Laura. Masarap daw po yung luto ninyo." Wika pa noon ni Eman habang nakatingin at nakangiti sa katabi niyang upuan. Umiyak si Tita Loring ng gabing yun. Ang totoo, hindi na kailangan pang ipaliwanag sa amin kung ano ang nangyayari kay Eman. Sa isla naming yun, alam namin ang mga kwento tungkol sa mga engkantong nag-aanyong tao. Ang mga taong minahal ng isang hindi ordinaryong nilalang na unti-unting kinukuha ang buhay ng kanilang biktima hanggang sa mismong kaluluwa nito. Kinabukasan, dinala ni Tito Simeon si Eman sa isang albularyo. Si Manang Pasing. Isang matandang babae na kilala sa buong isla dahil sa kanyang pambihirang panggagamot ng mga sakit. Sinama niya rin ako. Marahil dahil alam niyang ako ang taong pinakamalapit kay Eman. Pumunta kami sa maliit na kubo ni Manang Pasing sa gitna ng kagubatan. Umupo si Eman sa harap niya. At bago pa man makapagsalita ang aking pinsan, tumingin na si Manang Pasing sa kanya ng matagal at sinabing, "May dala kang tatak. Nakabalot ito sa iyo tulad ng isang ulap." Tumingin siya sa amin ng mabigat ang loob. "Ikinalulungkot kong sabihin sa inyo, pero kinuha na siya. Hindi ko masasabi kung sino talaga o ano talaga ang nasa likod nito. Marami sa mga ganito. Diwata, engkanto, kaluluwang naligaw o mas masamang bagay pa. Pero kung ano man to, malinaw ang isang bagay. Buhay ng anak mo at ng pinsan mo ang gusto niya. Hindi lang puso at pagmamahal niya, kundi buong buhay niya." Paano po namin matitigil to? Tanong ko kay Manang Pasing. Pero umuling lang ang matanda. Sa dami ng mga taong pilit kong ginamot dati sa ganitong uri ng sakit, iisa lang ang natutunan ko. Hindi ito basta-basta matitigil.
Kailangan niyang piliin ang sarili at buhay niya bago pa mandalhin siya nito sa madilim na dako. Pero kung malalim na ang hawak nito sa kanya, ikinalulungkot ko. Hindi na niya kailangan tapusin pa ang pangungusap. Dahil alam na namin ang kanyang ibig sabihin. Bago kami umalis, tinanong namin siya kung ano ang totoong pinagmulan ng bagay na ito. Kung bakit sa parola lamang ito matatagpuan. Napabuntong hininga si Manang Pasing. Tumingin sa labas ng kanyang bintana, patungo sa dagat at nagkwento. Sinabi sa akin ito ng sarili kong lola noon. Noong panahon daw ng mga Kastila, may isang parolerong nagngangalang Ansaldo. Mayroon siyang katipa na taga rito sa isla. Isang dalagang tinatawag na Delia, na araw-araw ay pumupunta sa parola upang hintayin ang pag-uwi niya galing sa malayong daungan. Pero dumating ang isang araw, hindi na bumalik si Ansaldo. May mga sabi-sabing nag-asawa na siya ng ibang babae sa Maynila. Tapos nakalimutan na niya ang kanyang pangako kay Delia. Pero sa kabila noon, naghintay pa rin si Delia. Gabi-gabi, doon sa itaas ng parola. Hanggang sa isang gabi, dahil sa kanyang sobrang lungkot at galit, tumalon ang dalaga mula sa tuktok patungo sa mga bato sa ibaba. Kumurap ako. Ramdam kong may bumabalot na lamig sa aking dibdib matapos marinig ang kwento ng matanda. Sinasabi ng mga matanda na hindi na siya nakapaglakbay sa kabilang buhay dahil sa bigat ng kanyang sama ng loob. Nanatili siya roon sa parola. Naghihintay pa rin siya. Pero ang paghihintay na yon ay naging gutom. At ang gutom na yon ay naging pagnanasa na kunin ang bawat lalaking maaakit sa kanyang kagandahan. Para sa wakas, ay may sumunod sa kanya nang hindi na muling aalis. Bawat lalaking nahuli niya, muli siyang nasasabik sa sarili niyang kwento. Ang pag-ibig, ang pangako, ang paghihintay. At sa huli, ang pagbagsak mula sa tuktok ng parola. Ibig sabihin po ba, gustong-gusto lang niyang may makakasama? Tanong ko. Halos hindi makapaniwala sa aking mga naririnig noon. Hindi. Gusto niyang may makaramdam ng sakit na nararamdaman niya. Ulit-ulit habang buhay. Iyan ang uri ng bagay na naiiwan kapag ang isang kaluluwa ay namatay nang hindi kailanman nakakalimot. Hindi ito alam ng karamihan. Pero hindi kaluluwa ang nasa parola. Kung hindi naging isang ganap ng maligno. Sagot ni Manang Pasing. Mahigpit ang tinig niya na parang binabalaan niya kami. Nagbigay siya ng tawas. Sinabihan kaming ilagay ito sa tabi ng higaan ni Eman. Binigyan niya rin kami ng bawang, asin, at ilang bagay pang sinasabing panlaban sa mga masasamang nilalang. Ginawa namin ang lahat ng payo ni Manang Pasing. Kaso, wala itong nagawa. Naging mas malala pa ang lahat pagkatapos nun. Tumigil si Eman sa pagkain ng maayos. Naging malubha ang kanyang pangunawa. At kahit sino sa amin ay hindi niya kinikilala ng husto. Maliban kay Laura.
ang kanyang minamahal. Si Laura na lang ang unti-unting naging tanging bagay na mahalaga sa kanya. Pinilit siyang huwag lumabas ng bahay ng mga magulang niya. Kaya ikinandado ng mga ito ang pintuan tuwing gabi. Pero laging nakakahanap si Emma ng paraan para makalusot. Isang gabi, nakita ko siyang tumalon sa bintana. Tumatakbo papalayo patungo doon sa parola. At nang tawagin ko ang pangalan niya, hindi man lang siya lumingon sa akin. Hinabol ko siya. Sinusundan ko siya mula sa kanyang likuran. Hanggang sa maabutan ko siya sa dalampasigan doon sa paanan ng parola. Nakaupo, nakatingala, at nakikipag-usap na naman sa hindi ko nakikita. Uy, Eman! Uy, Eman! Psst! Sabi ko sa kanya. Humihingal. Kailangan mo nang tumigil dito. Mamamatay ka na. Hindi mo ba nakikita? Mapayat ka na. May lagnat ka pa at hindi ka pa nakakatulog ng maayos. Tumingin siya sa akin. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Hindi takot sa akin, kung hindi takot sa isang bagay na mas malaki pa kaysa sa akin. Basyo. Hindi mo na iintindihan. Hindi ko na siya kayang iwanan. Nangako na ako sa kanya at kung hindi ako pupunta sa kanya, hindi ko alam kung ano ang gagawin niya. Hindi ko alam kung papaano pa ako. Sabi sa akin ni Eman na halos umiiyak na. Kanino ka ba nangako? Tanong ko, kahit alam ko naman ang sagot. Tumingin si Eman sa taas ng parola. Sinundan ko ang kanyang tingin. At katulad ng dati wala akong nakita. Pero naramdaman ko. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ito. Na may tumitingin sa amin mula sa itaas. Isang malamig na presensya. Tulad ng lamig na dumadaloy sa dugo mo kapag alam mong may umaaligid sa dilim. Nanindig ang balahibo ko. Hindi ko na sinubukan tumingin pa ng matagal. Tara na pinsan. Umuwi na tayo. Baka nag-aalala na sila tita. Sumunod naman siya sa akin nung gabing yun. Pero alam ko, sa paraan ng kanyang paglakad, sa paraan ng kanyang pagtingin pabalik sa parola bago kami umalis, hindi na ito ang tunay na Emma na kilala ko. Isang bahagi lamang niya ang bumalik sa amin. Tapos yung mas malaking bahagi niya, naiwan doon sa may parola. Sa mga sumunod na araw, halos hindi na kami magkasundo ni Eman. Dati, kaya naming pag-usapan ng anumang bagay hanggang sa madaling araw. Ngayon kapag sinusubukan kong pigilan siyang pumunta sa may parola, sinisigawan niya ako. May galit sa kanyang mga mata na noon ko lamang nakita. Kahit ang mga magulang niya ay inaaway niya kapag pinagpapawalan siya ng mga ito na pumunta sa parola at makipagkita sa babaeng siya lamang ang nakakakita. Pwede ba, Basyo? Hindi mo alam ang nararamdaman ko. Sigaw niya isang gabi. Halos hinahampas niya ang dingding ng kwarto niya dahil sa sobrang inis. Ikaw, may buhay kang normal. Wala kang ideya kung gaano kasakit na malaman nung may minamahal kang naiiwan sa dilim. Mag-isa, naghihintay sa'yo at hindi mo siya makasama dahil pinipigilan ka ng lahat. Pinsan, hindi totoo yun. Wala kang nakikitang tao roon. Walang babae sa may parola. Kaming lahat, hindi namin nakikita yun. Walang nakakita sa babaeng yun maliban sa'yo. Hindi ka ba nagtataka kung bakit?
Sagot ko kay Eman. Umiling siya. Tumingin sa akin ng may awa na parang ako pa ang may problema at hindi siya. Basyo. Hindi lahat ng bagay sa mundo ay kailangang makita ng sarili mong mga mata. Minsan, ang ilang mga bagay ay ipinagkakaloob lamang sa isang tao. Sa karapat-dapat na tao. Katulad ko. Iyon ang huling beses na nagtangka pa akong makipag-usap sa kanya ng tuwiran. Mula noon, tuluyan na siyang tumigil sa pakikinig sa akin, sa kanyang mga magulang at sa kahit kanino. Bumagal ang kanyang mga hakbang tuwing araw. Pero sa gabi, bumabalik ang lakas niya para tumakas papunta sa parola. Parang isang bagay ang nagbibigay sa kanya ng lakas sa mga oras na yun. Isang lakas na hindi galing sa pagkain o sa pahinga, kung hindi sa isang bagay na mas madilim at nakakatakot. Isang buwan matapos noon, dumating ang lahat sa sukdulan. Buong araw noong araw na yon, tahimik na tahimik si Eman. Hindi siya kumakain. Hindi siya nagsasalita. Basta nakaupo lamang siya sa kanyang kwarto. Nakatingin sa labas ng bintana patungo sa dagat. Iniwan namin siya mag-isa. Dahil kahit ang mga magulang niya ay nauubusan na ng lakas at pag-asa. Hanggang sa dumating ang 9:00 ng gabi. Bigla ko narinig ang sigaw ni Tita Loring mula sa kabilang bahay. Nasaan si Eman? Wala siya sa kwarto niya. Lumabas ako, ang tatay ko, si Tito Simeon at ilan pang mga kapitbahay. Hawak-hawak namin ang mga ilawang di baterya at tumakbo kami patungo sa direksyon na alam naming pupuntahan ni Eman. Sa dagat, sa gilid ng dalampasigan, nakita namin ang tanawing hindi ko malilimutan hanggang sa mamatay ako. Nasa gitna ng bakal na balkonahe sa itaas ng parola si Eman. Halos 40 talampakan mula sa lupa ang kanyang taas. Nakadapa siya sa gilid ng kalawanging bakod na parang pinipilit ang kanyang sarili na abutin ng isang bagay. Tinawag namin siya. Kasi kung hindi, mahuhulog talaga siya doon. Sumigaw kami. Pero tila hindi niya kami naririnig. O kaya ay hindi na siya interesado sa aming boses. Laura! Laura! Nandito na ako. Di ba sinabi ko sa'yo? Susunduin kita. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa gabing katahimikan. Ilang sandali pa. Sa harap ng aming mga mata, habang tumatakbo kami patungo sa lumang pintuan ng parola upang subukang umakyat at sagipin siya, bigla siyang tumalon. Hindi ako makasigaw ng tama sa sobrang tindi ng aking takot at pagkabigla. Nakita ko na lamang ang katawan niya. Bumabagsak sa hangin tulad ng isang manikang nasira ang lubid at pagkatapos, isang malakas na tunog ang narinig namin. Tunog na tumama na siya sa matigas na bato't buhangin sa paanan ng parola. Pagkabagsak niya ay napuntahan agad namin siya ng ilang segundo lamang. Pero para sa akin, ito ang pinakamahabang paglalakbay ko sa buong buhay ko. Nakatingin lang ako sa kanya. Buhay pa siya. Pero hindi ko alam kung dapat ba ako magpasalamat o matakot palalo. Ang kanyang binti, yung parehong binti. Parehas ng baluktot ang mga ito sa kakaibang anggulo.
Malinaw na basag na ang mga buto dahil nakikita ko ang mga ito na lumabas na mula sa kanyang mga laman. May mga dugong bumubula sa kanyang bibig. Bali-bali ang kanyang tadyang at kumikirot ang bawat hininga niya na parang bawat isa ay maaaring huling hininga na niya. Sumigaw si Tito Simeon sa sobrang pag-aalala sa kanyang anak. Hawak niya ang mukha nito. Umiiyak. Anak, bakit mo naman ginawa ito? Bakit kailangan pang humantong sa ganito? Nakadilat si Eman. Pero hindi kami ang kanyang tinitingnan. Nakatingala pa rin siya. Nakatuon ang kanyang paningin sa itaas ng parola. Ang kanyang mga labi ay gumagalaw at bumubulong ng isang pangalan. Laura. Laura. Habang sinasabi niya ito ay pilit siyang gumalaw. Sindak na sindak ako noon kasi nakikita kong sobrang lubha na ng kalagayan niya pero nagagawa niya pa rin gumalaw para puntahan yung Laura na yun. Sa kabila ng basag ng mga binti, sa kabila ng dugong dumadaloy mula sa kanyang bibig, umalis siya sa pagkakahawak sa kanya ni Tito Simeon. Tapos gumapang siya patungo sa pintuan ng parola. Patungo sa hagdanan. Eman, wag! Sigaw ko. Hinahawakan ko ang kanyang balikat. Ano ka ba, Eman? Nasira na ang buto mo. Kailangan ka nang dalhin sa ospital. Hindi. Kailangan kong umakyat. Hinihintay niya ako. Basyo, kung hindi ako aakyat, kukunin niya ang lahat. Pati kayo, kukunin niya kayo. Bulong niya. Ang boses niya ay parang hindi na sa isang taong buhay. Anong ibig mong sabihin? Hindi na siya sumagot. Sa halip, sinubukan niyang muling gumapang gamit ang kanyang mga kamay. Hinihila ang kanyang basag na katawan patungo sa 25 bakal na hagdan ng lumang parola. Bawat kilos niya ay parang sinasaksihan namin ng pagpatay sa kanya ng dahan-dahan. Ngunit hindi namin siya kayang pigilan ng lubusan. Parang may nagtutulak sa kanya patungo roon. Isang lakas na mas malaki pa kaysa sa kanyang natitirang lakas. Mas malakas pa sa aming pagpipigil sa kanya. Sinubukan naming lahat na hawakan siya. Pigilan siya. Patalsikin siya palayo sa parola. Pero sa bawat hakbang naming lumapit, ay may isang malamig na hangin na dumadaan sa amin. Parang mula sa pintuan ng parola mismo. Na para bang humahampas sa amin at siya nagpapaatras sa amin kaya hindi namin siya malapitan. Hindi ko masasabing kaya kong ipaliwanag kung ano talaga ang nangyari ng mga sandaling yun. Pero pakiramdam ko, sa bawat pagtatangka naming hilahin siya palayo, may bagay na humahawak sa kanya mula sa itaas. Umiyak si Tita Loring. Hinahawakan ng mga binti ni Eman. Sinisikap pa rin ang kanyang ina na pigilan siya. Pero kahit basag-basag na ang mga buto niya sa binti, kahit dumudugo na siya sa lahat ng dako, patuloy pa rin gumagapang si Eman. Patuloy pa rin niyang hinihila ang kanyang sarili paakyat sa unang baitang ng bakal na hagdan. Laura! Laura! Narito na ako! Narito na ako! Bulong niya. Paulit-ulit. Sandaling yun, tumingin ako sa itaas ng parola. At sa unang pagkakataon sa aking buong buhay, sa loob lamang ng isang segundong hindi ko malilimutan kahit kailan, nakita ko ito.
isang anino sa sirang bintana ng ibabaw ng parola. Hindi ko masasabing tao ito. Masyadong mahaba ang mga kamay ng babae. Masyadong payat ang kanyang katawan at ang mukha nito, kung matatawag ba itong mukha, ay parang nagbabago-bago ng anyo. Minsan magandang babae. Minsan isang bagay na hindi ko na maisip ang ilarawan. Isang bagay na parang gutay-gutay ang mukha, kulay abo, at may mga matang walang itim. Tapos ilang sandali pa, ngumiti ito sa akin. Hindi ko na kailanman malilimutan ng ngiting yun. Sa ilang saglit lamang ay nawala ito. Pero ang lamig na naiwan ito sa aking dibdib ay hindi na naalis kailanman. Noong mismong sandaling yun, naramdaman kong parang bumigat ang buong hangin sa paligid namin. Parang biglang naging mabigat na tubig ang simoy na aming nalalanghap. Napahinto ang ihip ng dagat. Kahit ang mga alon sa likod namin ay tila tumigil sa paghampas sa buhangin. At sa loob ng ilang segundong yun, ang tanging maririnig ay ang halinghing ni Eman at ang mahinang kaluskos ng kanyang mga daliri habang kinakayod ang kalawangin na bakal. Isa sa mga kapitbahay namin, si Mang Isko, na kasama namin ng gabing yun, ay bigla na lamang napaupo sa buhangin hawak ang kanyang dibdib. Hirap na hirap huminga ang matanda na para bang may sumasakal sa kanyang lalamunan. Sa loob ng mga sumunod na minuto, patuloy na sinubukan ni Eman na gapangin ang bakal na hagdanan. Kahit hindi na niya kayang buhatin ang sarili niyang timbang gamit ang mga baluktot niyang binti. Umabot lamang siya sa ikatlong baitang bago tuluyang manghina ang kanyang mga braso. Bumagsak siya. Hawak pa rin ang bakal na hagdanan. Ang kanyang katawan ay unti-unti nang tumigil sa paggalaw. Sumigaw ako habang tinatawag ko ang kanyang pangalan. Yumakap ako sa kanya. Sinusubukan ko siyang gisingin para manatili pa rin ang kanyang malay. Eman! Eman! Gumising ka! Huwag kang pipikit! Manatili kang gising! Dadalhin ka na namin sa ospital! Kaya mo to! Bumuka ang kanyang mga labi at sa halos hindi na marinig na boses, sinabi niya sa akin ang kanyang mga huling salita. Asyo, hindi ko na siya masusundan. Ngumiti siya. Isang malungkot, isang sirang ngiti. Isang ngiti ng isang taong nawala ng lahat kahit ano pa ang sinasabi ko sa kanya. Pero mabuti na rin siguro. Baka kasi hindi naman talaga siya totoo. Patuloy pang wika ni Eman. At doon, sa harap ng aking mga mata, sa mga bisig ko, huminto ang paghinga ni Eman. Inilibing namin siya ilang linggo matapos noon. Hindi na namin kailangang ipaliwanag pa sa mga tao sa amin ang tungkol sa nangyari sa kanya. Alam na nilang lahat ang kwento. Ang kwento ni Mang Kikoy noong dekada 90 at ngayon, ang kwento ni Eman. Dalawang buhay na nawala sa parehong lugar. Sa parehong paraan. Mga taong nagmahal siguro, sinundan, tapos kinuha. Minsan pa, muli akong pumunta sa may parola. Gusto kong makita ito muli.
Hindi ko lubos may paliwanag kung bakit. Marahil sa pag-asang makahanap ng kasagutan sa nangyari sa pinsan ko. O marahil dahil sa kagustuhan kong maramdaman muli ang huling lugar kung saan pa siya huling nabuhay. Tumayo ako sa dalampasigan. Tumingala sa lumang kalawanging halos gumuhong parola. At sa isang saglit, sa may sirang bintana sa itaas, napatingin muli ako dito. Pero wala na akong nakitang anino ng babae. Naglakad ako pauwi ng gabing yun. At hanggang ngayon, sinusumpa ko pa rin ang parola na yon. May mga gabi na kapag naalala ko si Eman, kapag naririnig ko ang kanyang mga huling salita bago siya mamatay, ay nararamdaman ko pa rin ang parehong lamig na naramdaman ko noong araw na nawala siya. At sa bawat pagkakataong yun, hindi ko na sinusubukang tumingin pa. Dahil natutunan ko na mula sa aking pinsan na ang ilang mga bagay sa mundong ito ay hindi dapat tinitingnan ng 2 beses. Lalo na kapag alam mong ang bagay na yun ay tumitingin na rin sa iyo.